Hello guys! Nandito na naman kami. Good morning. So, for today's video, it's Sunday. So, late upload na to. Kasi sadyang napaka-busy ng buhay. Kaya, ngayon ko lang siya na-upload. So, ito na nga. Ginawa ko is pinakain ko muna sila ng breakfast para hindi sila cranky sa church later. Tapos, balak namin silang igala for today after church kasi nga linggo, weekends lang madalas kami mag labas-labas as family day, ganyan. Kasi nga work lagi si daddy ng weekdays and lagi siyang hanggang 12 a.m. kaya bibihira kaming makalabas. Tapos minsan iba-iba pa ng weather dito sa Halifax, kaya tuwing weekends at day off si daddy, sinusulit namin para na rin sa mga bata since summer na din. Summer na pero malamig pa din, and syempre diba Halifax, hello Halifax, pa iba-iba ng weather. Halimbawa ngayon mainit, bukas ulan, ganyan. Parang may regla lagi yung panahon dito, ganon. Kaya pag maganda panahon and kompleto kami, kahit biglaan, lalabas kami para naman sa mga inakay. Kasi kawawa naman lagi na lang silang nasa loob lang ng bahay. Ano ba? Siyempre, kailangan din nilang manghap ng sariwang hangin, makakita ng ibang tao. Diba? Sulitin na yan. Buti nga magagana sila kumain. Before kasi si kuya hindi. Pihikan kasi siya dati. Kaya sobrang na-stress ako sa kanya. Pero ngayon, as in lahat kinakain niya na. Hindi na kami hirap magpakain sa kanya. Kaya medyo nagkakalaman-laman din siya. Kaya nakakatuwa. Ito naman si Aling Maliit. Maraming problema dyan. Talagang masiba yan. Kahit anong isubo mo dyan. Ngangangat lang yan. Favorite niya, blueberry sa fruits. And syempre, sa gulay, kalabasa. So, yun lang muna ang kinakain niya. Gulay, kanin, with fork minsan, or beef. Kasi bago pa siya mag-egg. Nagahay naman si kuya dyan. Kasi hindi niya alam na i-voice over ko lang to. So, maganda gising nilang parehas dyan. Kaya, ayan. Samahan niyo kami for today's gala. Hindi ako masyado nakakapag-video pag nasa church kami kasi pagpasok pala talaga namin ako, hindi ka na makakapag-cellphone at talaga namang bit-bit ko ang isa na may bit-bit ng daddy niya. Makukulit. Pero behave naman sila sa yan. Nod lang saglit after nila kumain. Ako naman mas liligoan na, then bihis. Ako yung huling-huling magbibihis dyan kasi ganun pala talaga pag nanay ka na. Kaya may intindihan mo pag nanay ka na bakit sila laging huling-huling-huli na magbibihis, mag-aayos, lalabas ng bahay pag-aalis kasi makakain ng ikot pa, check, ganyan. Tsaka syempre yung mga bag nila dapat kumpleto, kailangan walang maiwan kasi mahirap na. May gatas, may pamalit ng damit, diaper, wipes, ganyan. Syempre snacks nila yan para pag sakaling nagutom sila. Sa church naman namin maraming kumukuha kay Kali kasi wait naman siya. Kaya minsan nakakapahinga, pero yun nga, mas nagpo-focus kasi ako minsan sa message kaya minsan pag kinukuha siya sa akin, napaka grateful, thankful kasi nakakapag-focus ako sa pakikinig. Kasi pag nasa akin siya, yun nga, minsan wala akong naiintindihan. Masarap kasi sa feeling, ewan ko ba, parang pag di ako nakakapagsimba kasi parang may kulang, pero pag nakakapag-church ako parang buo yung araw mo, ganyan. Ewan ko, basta iba yung feeling. Ewan ko lang ako lang yun. Pero, yun nga. Hindi ko sinasabing santa ako, pero
iba yung feeling na nakakapasok ka sa tahanan ng Panginoon, di ba? Na nagpro-provide ng blessing, ayan, lahat ng pangailangan natin sa araw-araw. Syempre, kalakasan, lalo na sa ating mga nanay. Ayan, pag wala tayong katuwang, di ba? Parang ano lang na, saan yung nagaling yung lakas natin bilang isang ina, di ba? Nalaga mo 2, minsan yung iba 3. Mga kaibigan ako, 3 anak eh. Salitan sila mag-asawa, pero kinakaya nila, di ba? Talagang ganon siguro pag parent ka na, and as a responsible parent, di ba? Ayaw mo namang pabayaan yung mga anak mo, and mas gusto mo na maayos sila, tingnan, okay na kahit anong isuot mo, anong tsura mo, basta sila okay sila, di ba? Kaysa naman yung ikaw yung posturang sa mga anak mo, mga dubyote, di ba? Mas nakakahiya yun. Yan, di ba? Oh, sarap niya kumain eh. Sarap niya ang pakainin actually. Pero malakas pa rin siya mag-milk. Kaya bigat na bigat sa katawan. Kitang-kita naman, di ba? Kada nga lang siya kulit eh. Kaya din. Sabi ko, patayin na namin yung TV. Kukulitan lang sila. Salitan talaga. Yun ang ginagawa ko para madali ang buhay. Sa pag-iisa-isahin ko pa, nako, tatagal lang. Ang haba pala ng umpisa na. Anyway, ayan. Ganyan yung araw-araw na ginagawa ko. Lalo na pag may mga plans ako sa araw na yun, ganyan. Pakainin ko muna sila. Mas maganda kasi pag busog sila, para hindi sila cranky. Kasi pag gutom yung mga yan, ako, mas lalo akong walang magagawa sa buong araw. At least pag alam kong busog sila, nakaligo na sila, yan, ginagawa ko na lahat as much as possible sa umaga para pag busog sila, mabilis na makakapag-nap. Pero minsan hindi sila nagnanap eh. Nahirapan sila matulog sa gabi. Tapos ayun nga, nagagawa ko yung ibang ginagawa ko, nakakapaghugas ng mga pinagkainan, pinaglutuan. Minsan nakakapaglaba pa ako ng mga damit nila, ganyan. Sampay, tupi, declutter, ayos-ayos ng kung ano-ano. Ayoko kasi ng makalat. Ayoko ng may madumi, ganyan. Ayoko ko ba? Siguro kasi simula nung nagpa-part-time ako as cleaner, parang gusto ko lagi maayos, organize. Kasi mas masarap huminga, di ba, ng maaliwalas. Sarap yung hangin na umiikot sa loob ng bahay, di ba? Kasi magulo, ganyan. Si kuya naman natuturuan namin pag naglalaro siya. Marunong man siya mag-tidy up ng toys niya. Kaya, yun nakakatuwa, lagi siyang may reward sa daddy niya. Yan. Habang bata pa, natuturuan na, di ba? Para, yun, maging responsible person sila. Dadala nila hanggang paglaki, pagtanda, napapasa nila sa magiging pamilya at anak nila in the future. Di ba? Konti na lang talaga. Nauubos nila yan. Kaya, tuntua ako. Ganyan lang ang ating buhay, ina, araw-araw. Kailangan kayanin, kailangan magpalakas. Siyempre, guidance ni the Lord. Diba? Guidance ni Lord lagi. Pag-pray natin lagi. Kasi kung walang guidance ni Lord, ay naku po nga. Paano na? Makabuang na. Nakakapagod sa job. Pero talagang ganun. Sakripisyo. Hindi naman habang buhay maliliit yung mga yun. Tsaka mabilis lumaki ang bata. Yung mga si Kuya mag-aaral sa September, diba? Imagine mo yun. Parang kailan lang nung pinanganak ko siya. Tapos ngayon may estudyante na ako. Diba? Tapos ining ilang months na lang mag-birthday na siya. Grabe talaga, babalik na ako sa trabaho. Ilang months na lang. Kasi punks na naman ako nito. Kaya naghahanap-hanap din ako ng part-time na pwede ako sa bahay lang. Mahirap pala pag ganun. Working mom ka din, tapos may maliit ka. Parang hirap kasing iwan. Ang gusto mo, laging nakikita mo sila, ikaw nag-aalaga, ikaw nag-aasikaso. Pero dito sa Canada, hindi kasi pwedeng isa lang nagtatrabaho. Naku.
mamumulubi kayo. Kaya dapat dalawa kayo mag-asawa. Di wala akong libre dito. Dollar pa din po ang ginagastos namin dito, hindi peso. Kaya kung sinasabi ng iba, ang dami na ng pera, ganyan, dami ng ipon. Ako, nasaan? Hindi nyo lang alam. Dollar din po ang ginagastos namin dito, hindi po peso. Subukan nyo kayo dito. Charot. Malaman nyo, no eh. O, ayan. So, ito na yung tapos na kami mag-church. O, diba, hindi ako nakakapag-video masyado dun eh. So, ito yon yung sa Steel Wheels anniversary, 3rd anniversary kasi nila, kaya meron silang pa-event na ganyan. Sa pinasya namin yung mga bagets. Ayan, mahilig kasi sila sa cars. So, ito yung amo nung isa sa mga pinaka-close ko na kaibigan. May-ari siya ng bilihan mga sasakyan dealer, mga ganyan. May-ari siya niyan. So, sobrang yaman. So, iba-ibang klaseng sasakyan yan. Collection niya lang yan. So, biruin nyo, no, magkano isa niya. Sa dollar, ha. Napakayaman. Nandito nga din yung binili niya yun, yung sasakyan ni Justin Bieber. Nakikita nyo yan. Naipost ko na yun, no, minsan nilagay ko na ata sa stories ko. Diba? Ang gaganda, puro karamihan is vintage car. Mahilig siya mangolekta. Diba? Nakakatuwa lang kasi inopen niya to sa public. Kasi parang hindi sila kinakabahan na baka magkasagasan ng mga bata, ganyan. Wala lang. Wala lang sa kanila, diba? Hindi kasi sila maa-arte dito. Hindi kagaya dyan sa atin. Char. Pag sa atin yan, ako ang dami na nakabantay dyan. But anyway, yan. Enjoy naman yung mga bata. At least pati kami nag-enjoy. Kasi hindi lang naman mga cars yung nandyan. May palibreng ice cream and cake din sila. Meron din silang arcade, tsaka ibang mga pwedeng laruan ng mga bata. Yan, may mga inflatable. Meron din silang face painting. Yan, makikita nyo lahat mamaya dyan. Dito din pala gaganapin yung kung kilala nyo kasi kami lagi namin silang piniplay sa YouTube yung Sweet Notes, yung mag-asawang paras magaling kumanta. So, nandito sila on September. So, dito gaganapin. Dito yung venue nila. Sayang nga baka hindi ako makapunta. Ayan, yung arcade yan. Diba? Sobrang yaman. Yan, kasama namin yung sister-in-law ko and her family. Oh, diba? Saya-saya lang si Bugoy-Bugoy dyan Ang ganda displays. Nice, so nice. Diba? Nakakatuwa lang. Na may mga, at least, kahit ganito mga pasyalan lang. So, yun nga. Ganda Ang gaganda. Talagang alagang-alaga. Mga vintage car. Sabi ko nga isa lang yan. Isa lang, boss. Diba? Magkano ang halaga, diba? Ayan, yung sasakyan ni Scooby-Doo ba yun? Ito sila, diba? Shala, pili natin. Ito, yung blue, yan. Yung kay Justin Bieber. Ayan. Kakatawa ang pink. Ganda, sa akin na lang. Char. Kakatawa lang. Finex ko talaga yung kay Justin Bieber. Wala lang. Trip ko lang. Ayan, picture. Saya. Tuwa naman yung magkapatid. Yan ang pinagkakamalan laging kambal magpinsan na yan. Diba? Halos sabay kasi weeks lang naman ang pagitan nila. Ayan, face painting si Kuya. Siya namili niyan. Spider-Man daw. Spider-Man. Yabang yan. Actually, pagpasok namin kanina, hindi talaga yung sasakyan yung makita niya, hindi yung mga sasakyan, hindi yung lobo, mahilig sa lobo. Tapos yung trainer niya naman pumasok dyan. Kaya lang, siguro na siya sa mga big kids, na baka masagi siya, ganyan. Kaya lumabas din siya agad. Medyo natatakot siya. Madanggi ng mga big kids.
Pero nag-enjoy naman siya kasi pag uwi namin dyan, ako, plakda. Niliguan ko lang, pinakain, plakda agad. Diba? Simpleng kasiyahan nila sa buhay. Yan. Siguro mga time na yan yung kumakain kami ng cake and ice cream. Tapos yan, meron din sila sa labas. May inflatable din na monster truck. Yan, super enjoy sila. Minsan lang maarawan. Mga naka-jacket pa. Kasi medyo malamig pa din naman yung hangin. Pero yung araw, okay naman. Mainit. Diba? Saya-saya. Tapos, after, pumunta kami sa park. Malapit dun sa apartment ng sister no, sa school ni Kuya CK. Yan, tuwan-tuwa naman ang balibilang namin. Swing-swing siya eh. Yan, gustong-gusto niya yan. Ako lamig na lamig dyan, pero siya gusto niya yung weather na ganyan. Kaya, pagbigyan ng hiling, nag-shooting din ng konti sila daddy. Kasi wala na silang exercise. Konti nga lang, 30 minutes lang ata eh. Pagod na sila. Tumatanda na daw, hindi na kaya ng tuhod. So, yun lang. Thank you. Bye-bye.